Nowadays, the public is quite bent on monitoring kung sino po bang mga government officials yung tumutok sa bagyo and sino yung hindi. How does the palace respond to criticisms against the First Lady's events last week in the wake of Typhoon Tino's onslaught in Central Visayas and other parts of the country? Ito po yung book launching as well as yung isang concert sa one of the mansions here in the Malacanang compound. Okay, pag sinabi po natin book launching, dapat malaman natin ano ba nilalaman ng libro na to. Ito po ay pag-angat, pagkilala, pagpupunyagi sa mga nakaraang first ladies ng bansa. Ito ay pagkilala sa mga angking talino, kagalingan, naiambag ng mga kapwa nating Pilipino. Hindi po ito, ang isang event na to, yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang, ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Kanya-kanya pong responsibilidad, kanya-kanya pong obligasyon. Kaya po, hindi po dapat mabigyan ng kritisismo kung ano man po ang ginagawa ng unang ginang sa pagtaas at pag-angat sa mga angking talino ng ating mga kababayan. Mas pipiliin po ba nyo na i-criticize ang nag-aangat sa kapwa Pilipino kaysa doon sa mga nagbabakasyon lang at nagsiswimming sa mga resort? Ma'am, follow-up question lang po. How do you respond to comments saying that it was quite tone-deaf, insensitive, and that the events could have been moved or rescheduled to a different date so that more government assets could have been focused on the typhoon response? Muli, ang sabi nga po natin, kanya-kanya pong obligasyon. Ito naman po ay hindi nakasagabal para sa pagtulong sa ating mga kababayan. Ang Pangulo at ang mga cabinet secretaries ay tumugon ng walang pag-antala. So kung ito naman po ay naganap para iangat ang kapwa nating Pilipino, hindi lang po siguro ito masama. Mas hindi magandang tignan at mas magandang i-criticize ang mga leaders na nagbabakasyon lamang ng walang dahilan. A few moments later. Malacanang Defense First Lady Lisa Marcos's book launch concert events during Tino onslaught last week. Hindi po ito pagsusuot ng costume tulad ng Snow White para mag-party-party. Hindi naman ito sagot eh. Hindi ito sagot doon sa tanong kung bakit merong mga party sa panahon na binabaha yung ating mga kababayan. Hindi na pwede ngayon sa atin na hindi sinasagot yung tanong. Dapat kapag tinanong ang Office of the President o ang Palace at sinabihan sila na kailangan yung sumagot, dapat kailangan nilang sumagot ng maayos kung ano ba yung kanilang explanation. Hindi na pwede ngayong panahon na ito na aatake ka ng ibang tao para lang makalimutan kung ano ba yung totoong issue. Ito na mga kababayan, todo depensa itong si Claire Castro dito kay First Lady Lisa Araneta Marcos matapos itong batikusin nga mga kababayan dahil nung kasagsagan ng Bagyong Tino noong November 7 ay nagpa-concert ito mga kababayan dyan sa Goldenberg Mansion dyan sa Malacanang Complex at meron daw po nung book launching din mga kababayan bukod doon sa concert. At itong time na to, November 7, bumisita nga po si PBBM doon sa Cebu mga kababayan kasi November 6 yata tumama yung bagyo at itong November 7 kinabukasan itong concert ng dyan sa Malacanang kasama yung PCSO at ayun mga kababayan kung hindi ako nagkakamali at sabi ni Claire Castro hindi dapat daw i-criticize yung First Lady kasi inaangat daw niya ang buhay ng mga Pilipino, ang kapwa Pilipino mga kababayan dahil doon daw sa libro nilalaman daw ng libro ay pagkilala daw ng angking talino mga kababayan, kagalingan, mga naiambag na mga may maaambag daw ito or naiambag sa mga kapwa Pilipino. Hindi daw ito pansariling para party na sabi niya, hindi ito pansariling
party lamang, hindi ito pagdalo sa isang resort para mag-swimming o kaya magsuot daw ng costume gaya ng Snow White. So dito mga kababayan, itong si Claire Castro, tinitira niya dito si BP Sara mga kababayan, no? Kung hindi nyo po siguro alam or hindi nyo napansin, si BP Sara yung kanyang tinitira dyan mga kababayan, dahil si BP Sara ay nung nakaraang November 1 nga, nung Halloween costume niya ay Snow White mga kababayan. At nagpunta nga po si BP Sara doon sa Quezon Province din mga kababayan, no? So merong schedule si BP Sara, may ganap siya doon, kaya pumunta siya mga kababayan at doon nga sa isang resort mga kababayan. Pero hindi po yun pinapublicize talaga mga kababayan ni BP Sara kung ano po yung event na pinupuntahan niya doon sa Quezon Province nung time na yon. Ito yung tinitira ni Claire Castro. Balibag to si Claire Castro eh. Hindi niya kayang sagutin yung question lang ng media, ipagtanggol si First Lady, no, kung hindi niya tirahin din si BP Sara. So ganun yung ugali dito ni Claire Castro mga kababayan. Kapag tinitira itong mga amo niya, ay ibabalik niya yung tira dito sa kay BP Sara mga kababayan. Yun po yung format niya talaga mga kababayan, no. Naghahanap po siya ng talagang ibabato rin pabalik doon sa mga kalaban or dito kay BP Sara, kasi kontrapartido na po sila ngayon mga kababayan, no? So komento ko lang dito sa libro na sinasabi niya. So inaangat daw po yung buhay ng mga Pilipino. So sa panahon ngayon di ko ramdam, no, kung ano kayang klaseng libro ito na iaangat daw yung buhay ng mga Pilipino. For sure maraming Pilipino dito ang hindi makaka-relate, no mga kababayan, kagaya sa akin, ordinaryong Pilipino. Hindi ako makaka-relate kung ano kayang klaseng libro itong nilalaman, no, or nilalaman itong libro na nilaunch nila dyan mga kababayan sa Malacanang Complex, no. Sa panahon ng kalamidad mga kababayan, no, kasi November 7 po ito, no, katapos lang pong paghagupit ng Bagyong Tino dyan sa may Visayas, sa may Cebu, na kung saan ang daming namatay, at dito rin sa Negros provinces, no, pikado rin po sila dyan sa baha mga kababayan. At itong sinasabi niya na hindi na dapat i-criticize nga itong First Lady, no, na hindi binago yung schedule nila, although alam naman natin na may schedule man talaga itong mga kababayan, no, at nagkakataon lang na may sakuna, pero hindi nila binago yung schedule kasi hindi naman daw nakasagabal, no, dito sa pagtulong or pagtugon naman ng gobyerno dito sa mga nasalanta ng bagyo, kasi nandoon naman daw yung Pangulo at ang mga cabinet members niya nandoon po sa Cebu at sa iba pang mga lugar na tumulong naman din daw mga kababayan, no. At hindi ko lang talaga dito matake itong birada ni Claire Castro na hindi niya kaya talagang sumagot dito sa tanong lang, no, or hindi lang talaga niya kayang ipagtanggol si First Lady na hindi po niya magawang tirahin din si BP Sara mga kababayan. So ganun talaga yung ugali dito ni Claire Castro, no. At hindi naman siya tinitira ni BP Sara. Wala namang sinasabi si BP Sara ng hindi maganda doon sa kanila mga kababayan, no. Talagang binabaliktad lang talaga or inaano lang talaga niya dito si BP Sara. Kaya dito sa Negros, sumagot si BP Sara dito mga kababayan, no, sa pagdepensa ni Claire Castro dito kay First Lady Araneta Marcos mga kababayan. At itong konsyerto, no, dito sa Malacanang mga kababayan. So maraming hindi makaka-relate dito, no, sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na yung mga biktima ng mga nasalanta, no, ng kalamidad dyan sa Cebu at sa Negros, na itong konserto dito sa Malacanang Complex mga kabayan sa Goldenberg Mansion, no. Hindi po sila dito makaka-relate kung ano po yung kahalagahan dyan or kahalagahan yan ng konsertong iyan. Hindi nila ma-relate o hindi sila makaka-relate dyan mga kababayan, no. Kaya para po sa aking opinion dito mga kababayan, no, hindi magandang pakinggan yung asawa ng presidente ay nagpa-concert or dumalo sa concert, no, at dyan mismo ginanap yung concert sa Malacanang mga kababayan, kung saan doon nakatira yung presidente at yung pamilya ng presidente, no. Samantalang ang daming nawala ng tirahan mga kababayan, ang daming nasirang kabahayan, ang daming nasawi dahil sa bagyong Tino dyan sa Cebu at dito sa Negros provinces ay may ganitong ganap pa pala mga kababayan yung asawa ng presidente, no, may pa-concert
At okay lang yung book launch, no? Walang problema dyan siguro mga kabayan. Ito lang concert, syempre palakpakan. Nakita dito natin yung First Lady ay nagpalakpak, no? At alam mo naman natin, nag-i-enjoy yan mga kabayan. Hindi daw yan party-party, sabi ni Claire Castro. Pero ano kayang tawag doon mga kabayan? Gatherings lang siguro, no? Pero malamang may tawanan dyan, may hiyawan mga kabayan. Samantalang yung mga nasawi at namatayan ng pamilya, yung mga nawalan ng bahay, ay syempre malungkot yun mga kababayan. So bali pag ano lang siguro mga kababayan, no, na bilang pakikisama sa kapwa Pilipino, bilang asawa ng presidente, ay siguro ay dapat nanalangin na lang sila mga kababayan muna. Postpone muna yung concert na yan. At nagpamisa muna lang siguro. Dapat siguro nagpa-prayer meeting na lang siguro. Mas ma-appreciate pa ng mga Pilipino na nag-aalay ng dasal yung First Lady para sa mga kapwa Pilipino mga kababayan, no? Compare dito sa sinasabi nilang book launching para iangat yung buhay ng mga kapwa Pilipino at yung konserto mga kababayan. So para sa akin ay medyo hirap na po siyang pagtanggol ang First Lady at ang Malacanang, kaya doon na lang siya bumelta ulit kay BP Sara mga kabayan. Ganyan naman talaga yan siya. Si BP Sara talaga yung tinitira niya every time na maiipit po sila dyan sa Malacanang. So ano po masasabi nyo dito? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.